Yung mga duwag, hindi makapagsalita kundi lasing. Yung mga mahihina ang loob, hindi makapagtapat kung hindi lasing. Kailangan pa nilang lasingin ang mga sarili nila, tapos tatawagin nila yung sarili ang tunay na lalaki. Huwag daw mabuhay sa paglalasing. Maraming mga equivalent yan. Do not be high on alcohol. Do not be hooked on drugs. Do not be addicted to artificial intoxication. Sabi yung alak, masarap inumin, masarap sa bibig, masarap lunukin, pero ang sipa, later. Pero yung mga iniinom ng marami nating kababayan, hindi nga masarap eh. Ang pait, kailangan pa ng chaser. Diba? Kailangan pa ng pulutan para medyo malimutan mo yung guhit sa yung lalamunan. Kaya pag may mga tagayan, ikaw, ay nakainom na ako. Ikaw naman, nagtutulak-tulakan actually kung sinong iinom. Pero bakit nag-uumpok-umpukan para mag-inuman? Huwag ipagpalit, no? Sa konting sarap sa pag-inom, yung bukas may headache ka, may problema ka pala, meron ka palang gagawin na hindi mo nagawa, meron ka palang hindi mo dapat gawin na siya mo namang nagawa. Do not let the devil take tomorrow just so to have a good time tonight. Do not sacrifice long-term for short-term pleasure. And do not rest now and then work later because you did not do your work at the time that you should be doing it. Plant first. Do the right thing first so that you will harvest at the right time. Isa yan sa mga dapat nating laging tandaan. Lalo sa ating kultura. Lagi nilang nagiinuman ng mga tao. Bakit naman yung mga tunay na lalaki hindi na makapagkita-kita ng hindi nalalasing? At hindi naman titigil uminom hanggang hindi lasing. Sana uminom lang ng kote tapos tumigil na. Pero hindi, talagang 8 cases ng beer. Talagang hindi sila titigil hanggang hindi mga lango. Talagang hindi titigil hanggang hindi sila nag-aaway. Ang dami-dami naman magkakasundo nung nagsisimulang inuman tapos mamaya nagsasaksakan na pala. Paano? Weak characters lean on strong drink. Yung mga duwag, hindi makapagsalita kundi lasing. Yung mga mahihina ang loob, hindi makapagtapat kung hindi lasing. Kailangan pa nilang lasingin ang mga sarili nila, tapos tatawagin nila yung sarili ang tunay na lalaki. Kailangan mong malasing para ka tumapang. Anong tunay doon? Kailangan nating i-review yan kasi tuwing na lang may fiesta, tuwing na lamang may birthday, tuwing na lamang may okasyon, lagi nilang hindi nawawala ng pasyente sa ospital pagkatapos kasi may nagsaksakan ng basag na bote, may nag-away. At tuwing may naglalasing na mama, may ninenervyos na ginang. May ninenervyos sa mga anak sapagkat ang kanilang papa-papa na ang bait-bait pag nalalasing nagiging halimaw. So bakit kailangan gawin ang mga bagay na ito? Paulit-ulit na lang. Tingnan ninyo, generation to generation to generation, yung mga tatay na mangiinom, nagkakaroon ng mga anak na mangiinom, nagkakaroon ng mga apong mangiinom, na usually pare-pareho naman silang nakalugmok sa kahirapan, pare-pareho mga lubog sa utang, pare-parehong walang maging bunga ang buhay, hindi pa rin natuto na dapat baguhin ang paraan ng pamumuhay. Kailangang tigilan ang ganito mga bisyo. So work, business, money matters are very important elements of life. Kaya nasa Proverbs. Kaya nasa Biblia. The Bible, and now very especially the Proverbs, teach us on work ethics. Teach us on the way to a good life. They teach us values concerning money, business ethics, work ethics. Because spirituality should also be concerned about the here and now, about concrete realities. So we should learn from the Proverbs.